The chapter and verse, pansinin po natin, lagi na chapter and verse contribute to the context, purpose, and isolation. When it is misused, either it is deliberate or unwittingly, the similarity and support, ito po yung ginagamit palagi pa ng tinatawag na Iglesia ni Cristo 1914. Gumagamit po sila ng tinatawag na academic books, at kung ano yung salitang gusto nilang gamitin sa academic books, hahanapin po nila sa Biblia. Okay? To ignore the author's geographical setting is to distort the text's historical context. So yung kung binasa po natin ito sa aklat ng Ezra, pwede po sabihin natin, talaga naman hindi pa tapos yung templo ni Solomon. Bakit? Sapagkat yung templo tinutukoy doon ay spiritual. Depende, di ba? Pero yun po ay distortion. No, ang tatanggap lang po ng ganong katwiran ay mga tao hindi nakakalam ng pag-aaral na Biblia. Yun lamang po at marami pong sa dagat. Isang mapagparang mga po sa ating lahat, ang kapayapaan at ang kaluwalhatian ng Diyos ay patuloy na sumati hanggang sa oras po na ito. Nung last Friday po ay isa ako sa nangyitahan ng salita doon sa pagkamatay ni ang nanay ni Brother Chay. Nilibing ko siya kahapon ng alauna. At yung paksa po na inihanda ko roon ay dinala ko hanggang rito. So, kaya po ang paksa ko ngayon ay patungkol sa kamatayan or death. Yung iba pag pinatalakay ang ganitong paksa ay natatakot dahil yung iba hindi pa ready mamatay. Yung iba mayroon pang tinatawag na maliliit mga anak. Pero alam niyo mga kapatid, ang bagay na ito hindi matatakasan ng sinuman at hindi mo masasabi sa Panginoon Diyos na kung yun na yung oras mo, sasabihin mo, Lord, wait lang. Ay, di pa ako handa mamatay. Pero kung yun na yung oras mo, wala kang excuse sa Diyos. Dahil, ang sabi sa Biblia, ayon sa Ecclesiastes, lahat ng bagay may panukala. Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Ganito po ang sinabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan. Panahon ng bawat panukala sa silong ng langit. So lahat ng bagay may dahilan kung bakit nag-i-exist dito sa mundo. Ito yung isang tanong dyan. Bakit namamatay ang tao? Kusa bang dumarating ito sa tao? O talagang itinakda ng Diyos sa tao ang mamatay na minsan? Masasagot natin ang sagot diyan sa pagdaloy ng ating paksa. Pero bago yan, ano yung buhay? Ano ba yung buhay natin? Yung buhay ng tao ayon sa James 4:14 ay naging singaw. Na pagdaka ay napapawi. Ang sabi po rito ay ganito. Kayo ang hindi nakakaalam na mangyayari bukas dahil hindi po natin alam kung anong mangyayari bukas eh. Hindi natin may papangako. Diyos lamang ang may kontrol ng lahat ng mga bagay. Ang sabi rito, ano ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay bimitaw. So pinanganak tayo, pagsabi po dito ay pagdakay na papawi. Pagkatapos natin isilang, tayo po ay mamamatay. Dito papasok yung sinasabi sa kasabihan Tagalog na may darating, mayroon ding umaalis. May pinapanganak, mayroon ding namamatay. Yun yung sistema ng buhay natin. Na kapag may dumarating, may aalis. Kapag may sinisilang, may namamatay. May nangiiwan at may iniiwanan. Ano po?
Ito yon, yung sagot kung bakit namamatay ang tao. Ang sabi dito, at kung paano tinakda sa tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay paghuhukom. Kasi sinasabi po ng mundong ito, yung tinatawag na yung YOLO, ito ang sinasabi ng mundong to. You only live once. Dahil mga Kristiyano tayo, sasalangsangin natin to. Romans chapter 12, verse 2. Huwag natin sang-ayunan yan. Dahil yung sinasabi ng mundong to, dito lang tayo maninirahan, gawin mo na yung mga bagay na gusto mong gawin. Hindi po eh. Dahil sabi ng Hebreo, sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagkatapos mong mamatay, huhukuman tayo base sa ating ginawa dito sa lupa. Ano ba yung dapat natin gawin? Dahil tayo po ay panandalian lang sa mundong to. Magbubuhay siguro tayo mga 80 years, 90 years, 70, 50, 30. Ang pinakatirahan ng tao ay hell or heaven. Langit at impyerno. Yan yung pinakatalagang tirahan ng tao. Dito sa mundong to, nasabi ng Apostol Pablo, lumakad lang tayo dito. Pansamantala lang tayo dito. Nasabi dito, pagkatapos ng tao na mamatay, huhukuman tayo. So mali yung sinasabi ng sanlibutan na you only live once, hindi ka basta-basta mabubuhay ng ngayon lang. Pagkatapos mo mamatay, meron tayong gagawin. Meron kang isang bagay na anong nakalagay po dito sa 2 Corinthians chapter 5:10 ng 2 Corinthians. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ano ba yung ginawa mo? Nagpakasama ka ba? Ano sabi ng Revelation 22:11? Sabi po ay ganito. Kung ikaw ay nagpakasama, 22:11 na Revelation, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. So, ang sabi dito, kung ikaw ay nagpapakasama sa buhay mo ngayon, uhusgahan ka ng Diyos. Dahil tayo po yung mga Kristiyano, magpakabuti pa tayo. Dahil dalawa lang nga po ang pupuntahan ng tao. It's either hell or heaven. Paano ka makakapunta sa heaven? Paano natin mapupuntahan yung langit? Ano sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Ako ang daan at ang katotohanan. Walang makapatutungo sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, kung naniniwala at sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, susundin mo yung utos niya. Sa Mark 16, verse 16. Nagsabi doon, ang sino man sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Kasama ba ito sa requirements para tayo maligtas? Yes. Nasabi ko ay ganito po eh. Kung tunay kang sumasampalataya sa Diyos at sumasampalataya ka sa ating Panginoon Jesucristo na nagbigay ng buhay natin, na nagbigay ng buhay mo, na nagbigay ng lahat ng tinatangkilik mo, pera mo, bahay mo, sasakyan, trabaho, Diyos ang nagbigay niyan. Tapos ang hinihiling niya lang, sumampalataya ka sa Kanya. Sundin mo ang Kanyang utos.